Putang ina ninyo! Ang sigaw ay nanggaling sa itaas, isang boses na puno ng galit at kasiyahan, isang boses na pag-aari ni Major Armando Salazar. Kasabay ng sigaw niya ang pagbagsak ng malamig at basang lupa sa aming mga mukha. Nakatali ang aking mga kamay at paa, nakahiga ako sa ilalim ng isang malalim na hukay kasama ang aking kapatid. Ang mga pangalan namin ay Second Lieutenant Luningning Cruz at ang kapatid ko, si Second Lieutenant Tala Cruz. Mga doktor kami, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit sa sandaling ito, kami ay mga basahan lamang na itinatapon, mga hayop na ililibing ng buhay. Ang bigat ng lupa ay unti-unting dumadagan sa aming mga dibdib. Ang hangin nagiging manipis, ang liwanag tuluyan ng nawawala. Mga doktor pala ha. Muling umalinggaw ang boses ni Salazar mula sa bibig ng hukay, na tila isang demonyong nagsasalita mula sa bunganga ng impyerno. Dapat nagliligtas ng buhay ang mga doktor, pero ngayon matututunan nyo kung paano mawalan nito. Sige, dyan sa ilalim, gamutin nyo ang mga bulit. Ili! Kasabay ng huling bagsak ng pala, ang natitirang sinag ng liwanag ay nilamon ng kadiliman. Kadilimang ganap, nakakabingi, nakakasakal. Sa gitna ng alikabok at ng amoy ng lupa, pinilit naming gumalaw, magdikit ang aming mga katawan. Hinanap ng aming mga daliring nakagapos ang stethoscope na nakasabit sa leg ng isa't isa. At sa huli, gamit ang aming hinlalaki, sabay naming diniinan ang isang napakaliit na butons na nakatago sa ibabaw ng diaphragm ng instrumento, isang butons na hindi mapapansin ng ordinaryong mata. Inakala ni Salazar na katatapos lang niyang ibaon ang dalawang problema. Napakalaki ng kanyang pagkakamali. Ang ginawa niya ay magdeklara ng giyera laban sa dalawang pinakamakapangyarihang general sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. At ang lindol ng kanilang paghihiganti ay malapit nang yumari sa buong ospital na ito. Ilang buwan bago ang gabing iyon, sa isang tahimik na gabi sa loob ng Camp Aguinaldo, ang puso ng militar ng Pilipinas. Sa isang magandang hardin sa quarters ng Chief of Staff, ang mga halaman ay nababalot ng hamog. Ito ang tanging lugar ng kapayapaan para kay General Ricardo de Leon, isang buhay na alamat ng Philippine Army, at sa kanyang may bahay, si General Elara Santiago, ang Surgeon General ng GE. Kapag hinuhubad nila ang kanilang uniforme, hindi sila mga 4-star general na namumuno sa daan-daang libong sundalo, sila ay mga ordinaryong magulang na naghahatid sa kanilang dalawang pinakamamahal na anak, mga anak na kapwa-doktor at bagong opisyal sa Medical Corps. Sina Luningning at Tala Cruz. Kakagraduate lang, kumikinang pa ang kanilang mga bagong ranggo bilang second lieutenant sa kanilang mga balikat. Si Luningning, ang ate, ay mahinahon at mapanuri. Si Tala naman, ang bunso, ay masigla at puno ng enerhiya. Magkaiba man ang kanilang ugali, sa kanilang mga mata ay makikita ang katapangan na minana sa kanilang ama at ang talinong nakuha sa kanilang ina. Si General De Leon ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ng general na kinatatakutan sa larangan ng digmaan ay puno ngayon ng pag-aalala at pagmamahal ng isang ama. Mga anak, tatanungin ko ulit kayo. Sigurado ba talaga kayo sa desisyon ninyong itago ang pagkatao ninyo? Na magsimula bilang mga ordinaryong tenyente? Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi ninyo alam, ang mundo sa loob ng militar ay sarado. Puno ito ng mga di makatarungang pagtrato, puno ng mga palakasan. Kung malalaman nilang mga anak kayo ng Chief of Staff at ng Surgeon General, walang sinuman ang mangangahas na apihin kayo. Iyon ang magiging pinakamatibay na kalasad para protektahan kayo. Si Tala, ang mas prangka, ang unang sumagot. Dad, gusto po naming lumaban ng walang kalasag na yon. Ayaw po naming respetuhin dahil anak kami ni na General De Leon at General Santiago. Gusto po naming makuha ang respeto ng aming mga kasamahan at pasyente dahil sa aming sariling galing, dahil sa aming sariling pagsisikap bilang sina Dr. Luningning at Dr. Tala Cruz. Iyon po ang dahilan kung bakit kami naging mga doktor militar. Sinundan siya ni Luningning, ang boses ay kalmado ngunit matatag. At dad, sa oras na malaman ang aming pagkatao, hindi na kami magiging mga ordinaryong doktor. Bawat galaw namin ay babantayan. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring makasira sa karangalan niyo ni Mom. Ayaw po namin ng ganoong pabigat. Ang gusto lang po namin ay mag-focus sa aming mga pasyente. Iyon ang unang misyon ng isang doktor. Sa harap ng hindi matitinag na paninindigan ng kanilang mga anak, walang masabi ang dalawang general. Napagtanto nilang ang kanilang mga anak ay piniling hindi maging mga bulaklak sa loob ng isang greenhouse, kundi mga matitibay na bulaklak na kayang tumubo at mamukadkad kahit sa mabatong lupa.
Napabuntong hininga ng malalim ang kanilang ina, si General Santiago. Inilaan niya ang buong buhay niya sa Medical Corps. Nakapagligtas na siya ng libo-libong buhay at nakasaksi na rin ng hindi mabilang na pagkamatay. Higit kanino man, alam niya ang karangalan ng pagiging isang manggagamot at kasabay nito, alam din niya ang kalupitan ng realidad kapag ang karangalang iyon ay dinudungisan. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, 2 eleganteng kahon na gawa sa kahoy. Kung buo na ang pasya ninyo, hindi ko na kayo pipigilan. Binuksan niya ang mga kahon sa harap ng kanyang mga anak. Sa loob ng bawat isa ay isang modernong stethoscope, pino ang pagkakagawa gamit ang pinakabagong teknolohiya, at may kulay na parang titan. Ito ang regalo namin sa inyong pagsisimula. Namangha sina Luningning at Tala. Kinuha nila ang mga stethoscope. Magaan ito ngunit matibay ang pakiramdam sa kanilang palad ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong damit. Salamat po, Mom May. Hindi lang iyan ordinaryong kagamitang medikal. Ang boses ni General Santiago ay naging maseryoso. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang mapagmahal na ina, kundi mata na ng Surgeon General, ang taong may responsibilidad sa buhay ng libo-libong sundalo. Iyan ang buhay ninyo. Itinuro niya ang diaphragm ng stethoscope. Sa normal na sitwasyon, ito ang pinakamagaling na stethoscope na magagamit niyo. Pero tignan niyong mabuti. Itinuro niya ang gilid nito. May isang napakaliit na buttons dito, halos hindi makita. Isa itong emergency button na aandar lang gamit ang fingerprint niyo. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid sa gulat. Kapag pinindot niyo ito ng mahigit 3 segundo, isang naka-encrypt na emergency signal ang ipapadala. Hindi ito dadaan sa anumang communication network ng IE. Sa 2 lugar lang ito direktang pupunta sa operations room ng dad ninyo at sa medical situation room ko. Tinitigan niya ng diretsyo ang kanyang mga anak, binibigyang diin ang bawat salita. Ang codename ng signal na iyon ay Code Sierra. Sierra, para sa Santiago. Iyon ang pinakamataas na emergency code katumbas ng Code Blue sa isang ospital kapag tumigil na sa pagtibok ang puso ng pasyente. Ibig sabihin ng signal na ito nasa panganib ang inyong buhay. Isang sitwasyon na hindi na kayang solusyonan ng pagiging doktor ninyo. Naging kasing lamig ng yelo ang kanyang boses. At higit sa lahat nangangahulugan din ito na ang Hippocratic Oath na sinumpaan nyo ay pinagtatangkaan ng kasamaang kasing dumi ng pera o kapangyarihan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng mga anak. Tiwala ako sa inyo. Tiwala ako sa galing at paninindigan nyo. Kaya hanggat kaya ninyong lumaban gamit ang sarili ninyong lakas, kalimutan nyo ang pagkakaroon ng buttons na ito. Pero kung dumating talaga ang huling sandali kapag ang lahat ng pagsisikap ng isang doktor ay naging walang saysay, kapag ang kabutihan nyo ay inapakan ng kasamaan at ang buhay nyo at ng inyong mga pasyente ay nasa bingit na ng kamatayan, huwag na kayong mag-atubili. Sumingit si General De Leon, dinagdagan ang bigat ng mga salita ng kanyang asawa. Sa sandaling tumunog ang Code Sierra na iyan, katumbas na rin iyon ng isang deklarasyon ng gyera laban sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Nag-aapoy ang kanyang mga mata, tulad ng isang field commander na nagbibigay ng utos na sumugod sa teritoryo ng kalaban. Pupuntahan ko kayo na saan man kayo nagpadala ng signal. Kahit ano pa ang humarang sa daan, kahit kailangan kong gibain ang lahat. Ospital man iyan o Malacanang. Ako, bilang ama ninyo, at bilang Chief of Staff ng bansang ito ay nangangako. Hindi iyon isang simpleng pangako. Iyon ay isang sumpa, ang pinakabanal at pinakamabigat na panata mula sa pinakamatulis na espada at pinakamatibay na kalasag ng militar ng Pilipinas para sa kanilang 2 anak. Nakataya ang lahat ng mayroon sila. Pinigilan ni Luningning at Tala ang mga luhang namumuo sa kanilang mga mata at buong tapang na tumango. Ang nakasabit sa kanilang leg ngayon ay hindi na lang isang stethoscope. Ito ay ang misyon ng isang manggagamot, ang walang hanggang pagmamahal ng kanilang mga magulang, at isang kasunduan na nagbabadyang ibabagsak ang impyerno sa sinumang mangangahas na saktan sila. Sa ilalim ng kumikinang na mga bituin sa tahimik na hardin na yon, hindi pa nila alam kung gaano kalupit at kasuklam-suklam na pader ng realidad ang kanilang babanggain. At pagkalipas ng ilang buwan, mula sa ilalim ng malamig at madilim na lupa, ang huling signal ng pag-asa na tinatawag na Code Sierra ay aalingawmaw na parang isang sigaw ng desperasyon at sakit. Ang unang impresyon sa Luna Medical Center ay ang pagiging marangal at moderno nito. Ang mga makabagong gusali, malilinis na pasilyo,
at ang mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos ay nagpapakita na ito talaga ang sentro ng sistemang medikal ng militar. Dala ang kaunting kaba at pananabik, kumatok sina Luningning at Tala sa opisina ng hospital director. Ang sumalubong sa kanila ay si Brigadier General Mateo Reyes, ang direktor ng ospital. Isa siyang tipikal na gentleman officer, na may mabait na ngiti at mainit na mga mata. Pinuri niya ang kanilang magagandang grado at record, at buong pusong tinanggap ang kanilang pagdating. Natutuwa ako na ang mga talentadong opisyal na tulad ninyo ay napunta sa aming ospital. Sana, sa hinaharap kayo ay maging mga mahuhusay na doktor militar na mangunguna sa kinabukasan ng Luna. Mabait na tao si General Reyes. Ngunit ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang sobrang pagtitiwala sa mga tao at ang pagiging medyo kampante, naniniwala lamang sa mga ulat na nasa papel. Hindi niya namamalayan na sa ilalim mismo ng kanyang pamumuno, sa pinakamalalim na bahagi ng ospital, isang malaking kanser ang lumalaki. Matapos ang mainit na pagtanggap ng direktor, nagtungo ang magkapatid sa surgical department kung saan sila itinalaga. At doon, sa unang pagkakataon, hinarap nila ang taong gagawing impyerno ang kanilang buhay militar, ang head of surgery, si Major Armando Salazar. Siya ang kabaligtaran ng kabaitan ng direktor. Nakaupo siya sa kanyang mesa, tinitingnan ang kanilang mga papeles. Kahit nakita niyang pumasok ang dalawa, hindi man lang siya nag-angat ng tingin sa loob ng ilang sandali. Ang kilos niya ay hindi kilos ng isang nakatataas na tumatanggap ng mga bagong opisyal, kundi ang kayabangan ng isang taong tumitingin sa mga istorbo. Pagkaraan ng mahabang sandali, saka lang siya nag-abalang mag-angat ng ulo. Sinulyapan niya ang kanilang mga puting-puting uniforme at ang tiwala sa kanilang mga mata na may halong pandidiri na parabang nakakita siya ng isang bagay na marumi. Second Lieutenant Luningning Cruz, Second Lieutenant Tala Cruz. Nabasa ko na ang mga records ninyo. Lirari isa na namang mga bookworm na puro teorya lang ang alam. Iyon ang unang mga salitang sinabi niya sa kanila. Walang pagbati o pag-engganyo. Tanging paghamak at walang basehang pag-ingat. Si Major Salazar ay umakyat sa kanyang posisyon hindi dahil sa galing, kundi dahil sa pagsipsip at pakikipag-alyansa. Naiinggit siya sa mga mas magaling sa kanya sa halip na respetuhin sila. At lalo na, hindi niya matanggap na may dalawang batang babaeng opisyal na tila walang backer, ang magsuot ng parehong uniforme ng doktor na tulad niya. Sa kanyang paningin, sila ay mga mananakop na nagbabanta sa kanyang kaharian. Ang surgical department natin ay hindi isang library kung saan kayo mag-aaral. Ito ay isang larangan ng digmaan kung saan tumatalsik ang dugo at laman, kung saan dumarating ang mga pasyenteng emergency bawat gabi. Hindi ko alam kung kakayanin ng mga senorita na pinalaki sa layaw na tulad ninyo. Hayagan niyang minamaliit ang dalawa. Mahinahong sumagot si Luningning, Sir, mga doktor po kami. Kung ang lugar na may pasyente ay isang larangan ng digmaan, handa po kaming lumaban doon. Diretsahang idinagdag ni Tala, ang galing po namin ay mapapatunayan sa operating room, hindi sa salita. Ang disenteng sagot ng dalawa ay nagsindi ng apoy sa kumpiyansa ni Salazar na nakabatay sa kahinaan. CJ, tignan natin kung hanggang saan aabot iyang ipinagmamalaki niyong galing. Ngumisi siya ng nakakaloko at ibinigay sa kanila ang pinakamabibigat at pinakaiwasang trabaho sa ospital. Mula ngayon, maghahalili kayo sa 24 paghahati-7 na duty sa emergency room. Ang mga bago ay dapat magsimula sa pinakamababang trabaho. Ito ay isang malinaw na pambubuli ng isang senior sa mga junior at ang simula ng isang serye ng malupit na pagpapahirap. Alam ng ibang mga doktor sa ospital na hindi ito makatarungan, ngunit walang sinuman ang nangahas na tumutol sa desisyon ni Salazar. Siya ang absolutong hari ng departamentong ito at may malalim na tiwala ng direktor. Ang paglaban sa kanya ay katumbas ng pagtapos sa sarili nilang karera bilang doktor. Ganoon nagsimula ang impyerno para sa magkapatid. Mula noon, wala silang isang segundong pahinga. Sa araw, kailangan nilang maging assistant sa operating room, tinitiis ang lahat ng uri ng paningisi at pagpuna mula kay Salazar. Sa gabi, kailangan nilang alagaan ang mga pasyenteng emergency na walang tigil na dumarating. Ang mas nakakapagod kaysa sa pisikal na pagod ay ang patuloy na mental na panggigipit mula kay Salazar at sa kanyang mga alipores. Laging naghahanap ng mali si Salazar sa bawat chart at ulat na isinusumite ng dalawa at ipinapahiya sila sa mga meeting ng buong departamento. Ito ba ang tinatawag ninyong report? Mas magaling pa ang isang medical student.
Sa ganitong klase ng pag-isip, paano ninyo aalagaan ang mga pasyente? Ang head nurse at ilang senior na doktor na kanyang mga tauhan ay tila may kasunduan. Itinuturing nilang parang hindi umiiral ang magkapatid. Hindi nila ibinabahagi ang mahahalagang impormasyong medikal at binabantayan ang bawat kilos nila. Ang layunin nila ay ihiwalay ng tuluyan ang magkapatid para sila mismo ang sumuko. Ngunit hindi sila sumuko. Tahimik na tiniis ni Luningning ang lahat. Para hindi siya mapintasan ni Salazar, nagpupuyat siya para maghanap ng mga scientific articles at maghanda ng mga ebidensya para sa kanyang mga report. Ang kanyang kasipagan at dedikasyon ay naging halimbawa pa para sa ibang mga batang doktor. Si Tala naman ay hindi kayang tiisin ang inhustisya. Kapag si Salazar ay nagbibigay ng isang diagnosis na malinaw na mali sa medical na aspeto, habang ang ibang mga doktor ay tahimik lang, matapang niyang ipinapahayag ang kanyang opinyon. Sir, ang CT scan ng pasyente ay malinaw na nagpapakita ng fluid sa kanyang tiyan. Malaki ang posibilidad na hindi ito simpleng appendicitis. Kailangan nating ihanda ang isi ngayon din. Siyempre, ang kanyang opinyon ay binaliwala at mas matindi pa ang panggigipit na kanyang natanggap dahil itinuring siyang bastos. Ngunit hindi niya kailanman isinuko ang kanyang mga paniniwala. Ang magkapatid ang naging sandigan ng isa't isa, araw-araw na nakikipaglaban para mabuhay sa kaharian ng impyerno na ito. Hindi pa nila alam na ang kanilang kinakaharap ay hindi lang simpleng inggit ng isang walang kakayahang superior. Sa likod ng malaking anino na iyon ay isang masalimuot na network ng korupsyon, isang kasamaang ginagawang puhunan ang buhay ng hindi mabilang na sundalo. At habang papalapit sila sa katotohanan, ang mga kuko ng halimaw na nakatutok sa kanila ay lalong nagiging matalim at malupit. Ang panggigipit ni Major Salazar ay lalong naging sopistikado at malupit. Hindi na lamang niya basta-basta binubuli ang magkapatid. Ang kanyang layunin ngayon ay tuluyang durugin ang kanilang dignidad at karangalan bilang mga doktor upang hindi na sila makabangon pa. Nagsimula siyang magpakawala ng mga hindi nakikitang palaso na may lason sa loob ng kanyang kaharian, ang operating room. Ang unang palaso ay ang pagwawalang bahala at pagtanggi. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa hindi mabilang na pasyente, paulit-ulit na napatunayan ni Luningning at Tala ang kanilang malawak na kaalamang medikal at matalas na pananaw. Si Luningning, sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago sa sintomas ng pasyente, ay maagang natuklasan ang isang bihirang sakit na hindi napansin ng ibang mga doktor. Si Tala naman ay natagpuan ang bakas ng isang maliit na tumor sa komplikadong mga imahe ng scan na walang ibang nakakita. Ngunit lahat ng kanilang diagnosis at opinyon ay tinatanggihan ng malaking pader na nagngangalang Armando Salazar. Puro haka-haka lang yan. Huwag ninyong gamitin ang mga teoryang natutunan niyo sa libro para gumawa ng nobela. Hindi man lang niya tinitingnan ang kanilang mga ulat at diretsyo itong itinatapon sa basurahan. Pagkaraan ng ilang araw, kapag isang senior na doktor ang nagbigay ng parehong diagnosis, walang kahiya-hiya niyang tinatanggap ang opinyon at ginagawa itong sarili niyang tagumpay. Ninanakaw niya ang talino ng dalawa para pagtakpan ang sarili niyang kawalan ng kakayahan. Ang pangalawang palaso ay ang pagkaubos ng lakas at panghihina. Sinadya niyang iutos na silang dalawa lamang ang mag-duty ng mahigit 72 oras. Ang night shift sa emergency room na karaniwang pinaghahalinhina ng 2 o 3 resident doctor o intern ay ipinasa niya ng buo sa magkapatid. Wala silang oras para umidlip. Kailangan nilang harapin ang mga pasyenteng walang tigil na dumarating. Ang pisikal na pagod ay unti-unting umuubos sa kanilang isipan. Ang kanilang konsentrasyon ay bumababa, ang kanilang kakayahang magpasya ay lumalabo. Iyon mismo ang gusto ni Salazar. Hinihintay niyang magkamali ang 2, isang nakamamatay na pagkakamaling medikal dahil sa sobrang pagod. Isang pagkakamali lang. Iyon lang ang kailangan niya para tatakan sila bilang mga baguhan na walang kakayahan, ngunit mayabang, at tuluyan silang ibaon palayo sa ospital. Ngunit nagtulungan sila para malagpasan ito. Kapag si Luningning ay umiidlip saglit, si Tala ang gagawa ng trabaho para sa kanilang 2. At kapag si Tala na ang pagod, si Luningning naman ang papalit. Tinitingnan nila ang mga medical records na ginawa ng isa't isa, hindi hinahayaang magkaroon ng pagkakataon ang pagkakamali. Ang kanilang pagkakapatiran at responsibilidad ay paulit-ulit na bumigo sa masamang plano ni Salazar. Ang huli at pangatlong palaso ay ang pinakanakamamatay at pinakamalupit. Ito ang palasong may lason na tinatawag na kabiguan.
Sinimula ni Salazar na sadyang italaga ang dalawa sa mga pinakamapanganib at pinakamahihirap na operasyon na halos walang tsansang magtagumpay. Mga pasyenteng sobrang lala na ng kalagayan na hindi na maililigtas, o mga pasyenteng napakaliit ng tsansang mabuhay na kahit ang operasyon ay wala ng saysay. Ang layunin niya ay isisi sa kanila ang kabiguan, tuluyang sirain ang kanilang kumpiyansa bilang mga doktor at ipahiya sila sa harap ng ibang mga kasamahan. Isang gabi, isang sundalo na naaksidente sa motor at pumutok ang abdominal aorta ay dinala sa emergency room. Dahil sa sobrang dami ng nawalang dugo, halos hindi na masukat ang kanyang presyon. Malapit na siyang mag-cardiac arrest. Ang chief surgeon noong gabing iyon ay si Major Salazar. Sinulyapan niya ang kalagayan ng pasyente, umiling at malamig na sinabi, wala ng pag-asa. Kahit dalhin pa natin sa IC, mamamatay lang din siya sa mesa. Ihanda niyo na ang death certificate. Ito ay isang napakaagang pagsuko, isang bagay na hindi dapat gawin ng isang doktor. Noong sandaling iyon, si Tala na naroroon din ay humarang sa kanya. Hindi po pwede, sir. Hindi pa po pwedeng sumuko. Kung ikakabit natin ngayon ang aortic clamp at sasalinan siya ng maraming dugo, may maliit pa pong tsansa. Pinagtawanan siya ni Salazar. Tsansa. Ang medisina ay hindi sugal. Lieutenant Talacruz, kung ganyan ka kakumpiyansa, sige, subukan mo. Tila nakahanap siya ng isang masayang libangan at ipinasa ang karapatan bilang chief surgeon kay Tala. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas para marinig ng lahat ng staff. Lahat kayo, tingnan niyong mabuti. Panoorin niyo kung paano pumatay ng tao itong mayabang na baguhan. Hindi iyon isang pagkakataon. Ito ay isang malinaw na patibong. Kung mabibigo ang operasyon, ang lahat ng responsibilidad ay hindi mapupunta sa kanya na nagbigay ng mahirap na kaso sa isang walang karanasan, kundi mapupunta kay Tala na nagpumilit na gawin ang isang imposibleng operasyon. Lahat ng nasa operating room ay pinigilan siya, ngunit hindi umatras si Tala. Hindi niya kayang sukuan ng pasyente hanggat mayroon kahit 1% pag-asa. Tumingin siya sa kanyang ate, si Luningning, na may mga matang humihingi ng tulong. Walang imik na tumayo si Luningning sa tabi ng kanyang kapatid at kusang loob na naging kanyang surgical assistant. Ganoon nagsimula ang laban para sa buhay ng magkapatid. Ang tensyon sa loob ng operating room ay parang isang lubid na malapit ng maputol. Si Salazar ay nakahalukip-kip sa isang sulok, pinapanood ang lahat na may mapanuyang tingin. Ang mga kamay ni Tala ay mabilis at tumpak. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang tiyan ng pasyente. Hinahanap ang pumutok na aorta sa gitna ng dagat ng dugo. Ngunit sobrang dami ng dugo, natatakpan ang kanyang paningin. Patuloy na bumababa ang presyon ng pasyente, at ang monitor ng vital signs ay walang tigil na tumutunog ng mga alarma. Hindi na kaya. Hindi na natin mapigilan ang pagbaba ng presyon, desperadong sigaw ng anesthesiologist. Sa sandaling iyon, si Luningning na nasa tabi niya ay nagsalita ng mahinahon. Tala 5 minuto. Ang boses niya ay kalmado. 5 minuto na lang ang meron ka. Kung hindi mo mapipigilan ang pagdurugo sa loob ng panahong iyon, magkakaroon ng brain death ang pasyente. Ang boses niya ay tahimik, ngunit sa loob nito ay may absolutong tiwala sa kanyang kapatid. Nang marinig iyon, ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Pansamantala niyang inalis ang lahat ng ingay, inilarawan sa kanyang isipan ang proseso ng operasyon na paulit-ulit niyang ginawa sa kanyang pagsasanay. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, wala ng takot o pagmamadali, tanging ang bakal na determinasyon ng isang surgeon na desididong iligtas ang pasyente. Nagsimula na namang gumalaw ang kanyang mga kamay, mas mabilis at mas matapang kaysa kanina. Hindi na siya tumitingin gamit ang kanyang mga mata. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa pakiramdam ng kanyang mga daliri at sa kanyang instinct na hinasa sa maraming taon ng pagsasanay. Sa wakas, naramdaman ng dulo ng kanyang daliri ang punit sa ugat. Clamp! Sa sigaw niya, mabilis na iniabot ni Luningning ang instrumento. Parang isang himala, tumigil ang pag-agos ng dugo. Ang maingay na alarma ay biglang tumahimik, at ang presyon ng pasyente, dahan-dahan ay nagsimulang tumaas muli. Lahat ng nasa operating room ay hindi na malayang nakahinga ng maluwag. Ito ay isang milagro. Ang pasyenteng sinukuan na ng lahat ay nailigtas ng isang batang doktor militar, na lampasan ang isang halos imposibleng probabilidad. Tinitigan ni Major Salazar ang eksena na may mukhang hindi makapaniwala. Ang kanyang palasong may lason ay muling sumablay.
Hindi ang palasong iyon ay naging pagkakataon pa para patunayan sa lahat kung gaano kahusay na mga doktor ang magkapatid. Sa kanyang puso, ang inggit ay naging hindi makontrol na galit at isang malamig na takot. Napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang dalawang ito sa mga ordinaryong paraan. Kung gayon isa na lang ang natitirang paraan. Ang pinakamarumi, pinakaduwag at pinakasiguradong paraan. Ang himalang pagliligtas ni 2nd Lieutenant Talacruz sa pasyenteng may ruptured aorta ay naging isang malaking balita sa buong Luna Medical Center. Ang pasyenteng iyon ay hindi isang ordinaryong sundalo. Siya ay isang mahalagang staff mula sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo, at ang kanyang buhay ay malaking alalahanin ng mga matataas na opisyal ng militar. Ang balita na isang batang babaeng doktor militar na kadarating lang ay nagligtas ng isang buhay na sinukuan na ng lahat ay kumalat na parang apoy sa buong ospital. Naging isang bayani si Tala sa isang iglap. Lalo na ang mga batang resident doctor at intern sa ospital ay nagsimulang tingalain siya na parang isang idolo. Nakita nila sa kanya ang tapang at tunay na galing na hindi nila nakikita sa mga senior na doktor na kinain na ng sistema. Sa tuwing may libreng oras, nagtitipon sila sa paligid ni Natala at Luningning, nagtatanong tungkol sa kanilang kaalaman at karanasan. At ang magkapatid ay hindi nag-atubiling ibahagi ang lahat ng kanilang nalalaman. Isang bago, kahit maliit, ngunit malusob na hangin ang nagsimulang umihip sa ospital. Maging si General Reyes, ang direktor ng ospital, ay pinuri ng husto ang nagawa ng magkapatid. Sa isang General Assembly, sa harap ng lahat ng mga doktor at staff, tinawag niya ang dalawa sa entablado at personal na binigyan ng Commendation Medal. Ang dedikasyon at husay ni na 2nd Lieutenant Luningning at Talacruz ay isang karangalan para sa ating buong ospital. Sila ang tunay na huwara ng isang doktor militar na kailangan ng ating sandatahang lakas. Umugong ang palakpakan. Ngunit sa gitna ng papuri at karangalan, iisang tao lang ang nakatayo sa dilim, si Major Armando Salazar. Sa kanyang mukha, hindi isang ngiti ng pagbati ang makikita, kundi isang malamig at baluktot na galit na parang sa isang makamandag na ahas. Ang tagumpay ni Tala para sa kanya ay ang pinakamasamang kahihiyan. Ang pasyenteng idineklara niyang wala ng pag-asa, ang bombang ipinasa niya sa dalaga para isisi ang kabiguan ay himalang na defuse. Ang tagumpay ni Tala ay kabalintunaang nagpatunay sa buong mundo kung gaano siya kawalang kakayahan at kaduwag. Siya ngayon ang naging katatawanan sa ospital. Nagbubulungan ang kanyang mga kasamahan sa kanyang likuran, at kahit ang mga nurse ay tinitingnan siya na may paghamak. Wasak ang kanyang pride. Para sa kanya, ang dahilan ng lahat ng kahihiyang ito ay ang dalawang bastos na magkapatid. Bago sila dumating, ang surgical department ay kanyang perpektong kaharian. Walang nangangahas na hamunin ang kanyang otoridad, at lahat ng kanyang desisyon ay batas. Ngunit mula nang dumating ang dalawang iyon, nagsimulang gumuho ang lahat. Nagpasya siyang maghiganti. Hindi sapat na paalisin lang sila sa ospital. Nagpasya siyang hubarin ang kanilang mga uniforme, ilubog ang kanilang karangalan at kayabangan sa putik, upang hindi na sila makabangon pa. Ang kanyang galit ay pumigil sa kanyang katinuan at ginising ang demonyong natutulog sa kanyang kalooban. Napagtanto niyang hindi niya matatalo ang dalawa sa mga ordinaryong paraan. Kaya, nagpasya siyang gamitin ang maruming network ng korupsyon na matagal na niyang lihim na binuo. Noong gabing iyon, tinipon niya ang kanyang mga tauhan sa ospital sa kanyang opisina. Ang pinuno ng pharmacy, ang head nurse ng surgical department, at ilang mga kasamahang doktor na nakatanggap ng iba't ibang pabor kapalit ng pagbubulag-bulagan sa kanyang mga maling gawain. Sila ang mga tapat na alagad at kasabwat sa kaharian ni Salazar. Malala ang sitwasyon, sabi ni Salazar habang naggangalit ang mga ngipin. Masyado nang maraming alam ang dalawang iyon. Kung hahayaan natin ito, lahat tayo ay malilintikan. Sa kanyang mga mata, makikita ang baliw na pag-aalala. Sumipsip ang head nurse, "Sir, huwag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala. Gagawa lang tayo ng maliit na medical incident tapos isisisi natin sa kanila." Hindi pwede, putol ni Salazar. Hindi sila basta-basta. Ang mga simpleng paraan ay hindi gagana. Kailangan natin ng masigurado, mas perpektong paraan. Kailangan natin silang mawala ng walang bakas para hindi na sila makalaban pa. Ang kanyang boses ngayon ay puno na ng purong intensyong pumatay. May kinuha siyang isang maliit na bote mula sa ilalim ng kanyang drawer. Sa loob nito ay isang napakalakas na pampatulog, walang kulay, walang amoy.
Bukas, mayroong isang emergency repair sa lumang gusali sa likod ng ospital. Inilatag niya ang isang mapa, itinuro ang isang punto sa construction site. May isang napakalalim na hukay dito. Napagtanto ng kanyang mga kasabwat ang kanyang plano. Namutla ang kanilang mga mukha. Sir, hindi ba't dapat tayong magligtas ng buhay bilang mga doktor? Ngumisi si Salazar ng nakakaloko. Pero minsan, para protektahan ang mas malalaking bagay, kailangan nating gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Ang kanyang mga salita ay isang kasuklam-suklam na dahilan para bigyang katwiran ang kanyang krimen. Siya ngayon ay hindi na isang doktor. Siya ay isang baliw na handang pumatay para protektahan ang kanyang kaharian. Samantala, sa parehong oras, sina Luningning at Tala, na walang kamalay-malay sa napipintong kakilakilabot na kapalaran, ay abala sa paghahanda para sa operasyon kinabukasan. Si Luningning, kahit na tunay na masaya sa tagumpay ng kanyang kapatid, ay hindi maalis ang pakiramdam ng kaba. Nararamdaman niya sa kanyang instinct kung gaano kapanganib ang baluktot na inggit ng taong nagdangalang Armando Salazar. Mag-ingat ka, Tala. Baka mas mapanganib siya kaysa sa inaakala natin. Huwag kang mag-alala, ate. Basta't malinis ang konsensya natin, ayos lang. Nasa panig na rin natin ang direktor ngayon, ano pa ang magagawa niya, optimistang sagot ni Tala. Naniniwala siyang kayang talunin ng kanyang galing at katarungan ang lahat. Hindi pa nila alam na ang katarungan at galing lamang ay hindi sapat para iwasan ang patibong ng isang demonyo. At ang patibong na yon, kinabukasan, ay bubuka sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Habang si Tala ay nagiging bayani at nakakatanggap ng atensyon, si Luningning naman ay tahimik ngunit matiyagang nag-imbestiga sa kanyang mga hinala. Masaya siya para sa tagumpay ng kanyang kapatid, ngunit kasabay nito, mas alam niya kaysa kanino man kung gaano nagalit ang halimaw na si Salazar dahil doon. Ang kanyang mainat na pag-ugali at matalas na obserbasyon ay nagsasabi sa kanya na may mas malaki at mas masamang sikreto na nakatago sa ospital na ito. Ang kanyang hinala ay naging katiyakan mula sa isang napakaliit na insidente. Ilang araw bago noon, naging assistant siya sa isang simpleng operasyon ng appendectomy. Sa kalagitnaan ng operasyon, humingi ng sinulid ang chief surgeon. Ngunit ang sinulid na ibinigay ng head nurse ay hindi ang high-end, self-dissolving synthetic suture na nakasulat sa surgical record. Ito ay isang ordinaryong silk suture, mas mura at malinaw na makikita ang pagkakaiba sa mata. Ma'am head nurse, parang iba po ito sa nakasulat sa record. Ay, nako, baka sa sobrang busy ko, nagkamali ako ng kuha. Pasensya na ha. Ano ba naman yan, ang liit na bagay pinapansin mo pa. Basta't natapos ang operasyon, ayos na yon. Pabalang na sagot ng head nurse at nagmamadaling kumuha ng tamang sinulid. Maaaring isa lamang itong maliit na pagkakamali na pwedeng palampasin. Ngunit sa isipan ni Luningning, isang alarm bell ang tumunog. Para sa isang doktor, ang mga gamit at materyales sa operasyon ay parang baril at bala sa isang sundalo. Ang pagkakamali sa mga ito ay isang bagay na hindi dapat mangyari. Higit pa rito, sa surgical record, tiyak na isusulat na ginamit ang pinakamahal na uri ng sinulid. Kung gayon, saan napunta ang mamahaling sinulid na dapat sanay na issue? Mula noong araw na yon, sinimulan ni Luningning ang kanyang sariling lihim na investigasyon. Ang una niyang target ay ang pharmacy at medical supply depot. Kahit wala siyang otoridad na pumasok, ginamit niya ang sitwasyon ng kanyang night duty. Nagdahilan siyang may emergency patient para makapasok sa pharmacy sa gabi o madaling araw at sinimulan niyang lihim na tingnan ang inventory list at electronic records doon. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa information analysis na natutunan mula sa kanyang ina. Sa gitna ng hindi mabilang na numero at records, natagpuan niya ang isang napakaliit, ngunit pare-parehong pattern. Ang ilang mamahaling antibiotics o espesyal na surgical materials ay mas marami ang ni-request kaysa sa aktwal na ginagamit. At ang diferensya sa bilang ay hindi matagpuan kahit saan. May isang taong sistematikong minamanipula ang mga papeles para mailabas ang mga medical supplies ng militar. Ngayon, ang natitira na lang ay alamin kung sino ang taong iyon at maghanap ng ebidensya. Sinimulan ni Luningning na masusing obserbahan ang mga kilos ni Salazar at ng kanyang mga tauhan. Napansin niyang madalas silang may lihim na pakikipagkita sa isang partikular na tao sa ospital, ang pinuno ng pharmacy. Nagpasya si Luningning na maglagay ng patibong. Sinabi niya ang kanyang plano sa kapatid na si Tala. Tala, kailangan ko ang tulong mo.
Ipinakita niya sa kapatid ang surgical record ng EA patient na matagumpay na nailigtas ni Tala. Ikaw mismo ang mag-edit ng prescription at isulat na kailangan ng pasyenteng ito ng malaking dami ng pinakamahal na antibiotic, ang meropenem, para sa susunod na treatment. At sadyain mong iparinig iyon sa head nurse. Naintindihan agad ni Tala ang plano ng kanyang ate. Ito ay isang mapanganib na sugal para painayin ang ahas na lumabas sa lungga nito. Ate, delikado yan. Paano kung mahuli tayo? Okay lang. Nakahanda na ang lahat. Hindi nagbago ang determinasyon sa mga mata ni Luningning. Kinabukasan, sa isang lugar kung saan naroroon sina Salazar at ang head nurse, sinadya ni Tala na magsalita ng malakas. Medyo hindi stable ang infection markers ng EA patient, kaya mula ngayon, kailangan nating palitan ang antibiotic niya sa meropenem. Kakailanganin natin ng malaking supply, kaya paki-inform na lang po ang pharmacy, ma'am. Hindi pinalampas ni Tala ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ng head nurse at ni Salazar nang marinig nila yon. Noong gabing iyon, wala si Luningning sa kanyang quarters. Nagtago siya na parang isang anino sa madilim na pasilyo ng pharmacy, ang lugar na may pinakakaunting security camera sa ospital. Nang hating gabi na, tulad ng inaasahan niya, pumasok sina Salazar at ang pinuno ng pharmacy na parang mga espiya, palingalinga sa paligid. Nagpigil ng hininga si Luningning, sumilip sa siwang ng pinto, at pinakinggan ang kanilang usapan. Dahil sa lintik na Tala Cruz na yon, sobrang taas ng request natin ngayong buwan. Sa ganitong paraan, baka masilip tayo ng mga inspektor. Huwag kang mag-alala, Major. Ako na ang bahala. Basta't malusot lang itong delivery na to, hindi ka mawawalan ng parte. Ang kanilang usapan ay perpektong ebidensya na nagpatunay sa lahat ng kanyang hinala. Matapos kunin ng dalawa ang mga gamit at umalis, ginamit ni Luningning ang universal key na kinopya niya, tahimik na binuksan ang pinto ng pharmacy at pumasok. Dumiretso siya sa mesa ng pinuno ng pharmacy. Nalaman niyang lagi nitong itinatago ang kanyang mga personal na dokumento sa iisang lugar, ang nakakandadong drawer ng mesa. Ngunit para sa kanya, wala itong kwenta. Ginamit niya ang isang hairpin para buksan ang kandado sa loob lamang ng ilang segundo. At sa loob nito, sa wakas ay natagpuan niya ang death ledgers. Dalawang ledger. Ang isa ay isang breviary logbook na detalyadong nakasulat ang mga halaga at petsa na tinanggap ni Salazar mula sa mga pamilya ng pasyente kapalit ng prioridad sa operasyon. Ang isa naman ay mas nakakakilabot, isang drug substitution logbook na naglalaman ng listahan ng mga high-end medical supplies na inilabas at ang listahan ng mga murang o expired na gamot na ipinalit at itinurok sa mga pasyente. Naramdaman ni Luningning na nanlamig ang kanyang dugo. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay malinaw na pagpatay. Dahil sa kanilang kasakiman, isinugal nila ang buhay ng mga sundalong nagtiwala sa kanila. Nanginginig niyang inilabas ang kanyang microcamera at kinuhanan ng litrato ang lahat ng pahina ng dalawang ledger. Nakalap na ang lahat ng ebidensya. Ngayon, ang kailangan na lang ay i-report ang katotohanan ito sa direktor ng ospital at dalhin ang mga demonyong iyon sa hustisya. Sigurado siyang mananalo sila. Ngunit hindi pa niya alam na ang kanyang natagpuan ay hindi lang ebidensya ng isang krimen. Ito ang susi na magbubukas ng pinto ng impyerno na nakatutok sa buhay nila ng kanyang kapatid. Ang dagang na corner ay kakagatin ang pusa at ang dagang nagngangalang Armando Salazar ay puno na ng kamandag. Kahit nahawak na ni Luningning ang matibay na ebidensya, hindi pa ito nakakarating sa kaalaman ni Major Salazar. Ngunit tulad ng isang dagang na corner, pinahihirapan na siya ng matinding kaba at paranoia. Matapos ang himalang tagumpay sa operasyon ni Tala, mabilis na bumagsak ang kanyang reputasyon sa ospital. Higit sa lahat, ang malamig na mga mata ng magkapatid, na tila nakikita ang lahat sa tuwing titingnan siya, ay nagpapanginig sa kanya. Mayroon siyang kutob. May naamoy na ang dalawang iyon. Kung hahayaan niya, isang araw ay sasaksakin nila siya sa leeg. Hindi na siya makapaghintay. Nagpasya siyang mauna bago gumuho ang kanyang kaharian. Tatanggalin niya mula sa ugat ang dalawang tinik na nagbabanta sa kanya. Naghanda siya ng isang sopistikado at malupit na patibong. Kinabukasan ng hapon, isang emergency announcement ang umalinggaw sa buong ospital. Code Black. Code Black. Mayroong mass casualty incident sa bagong construction site sa likod ng ospital. Lahat ng medical personnel ng surgical department magtungo agad sa lokasyon. Code Black ang pinakamataas na uri ng emergency
na nagsasaad ng isang malawakang sakuna. Pagkarinig ng anunsyo, nagkagulo ang buong ospital. Sina Luningning at Tala, tulad ng ibang mga doktor, ay agad na naghanda ng kanilang mga gamit at sumakay sa ambulansya para pumunta sa lugar ng insidente. Sa sandaling iyon, si Salazar, na may seryosong mukha, ay lumapit sa kanila. Sa kanyang mukha, sa halip na ang karaniwang kayabangan, ay ang dignidad ng isang commander na humaharap sa isang krisis. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Siguradong magulo doon. Kailangan nating mauna para alamin ang sitwasyon at simulan ang triage. Wala nang oras, bilisan niyo. Sa kanyang mahusay na pag-arte, hindi nagduda ang dalawa. O mas tamang sabihin, hindi sila maaaring magduda. Ang misyon na iligtas ang mga pasyente ay tumakip sa anumang pagdududa. Sinundan nila si Salazar sa isang shortcut. Isang luma at tahimik na pasilyo sa likod ng ospital, salungat sa direksyon ng ibang mga medical team. Hindi nila alam na yon ang daan papasok sa impyerno. Madilim at malamig ang pasilyo ng lumang gusali. Nang nasa gitna na sila, biglang huminto si Salazar at lumingon. Sa kanyang mukha, wala na ang seryosong ekspresyon ng isang commander. Sa halip, isang mapanloko at malupit na ngiti ng isang mangangasong nakatingin sa kanyang biktimang nahuli na sa patibong. Hanggang dito na lang kayo, mga putangina. Sa sandaling iyon, mula sa magkabilang dulo ng pasilyo, lumitaw ang 5 anino na humarang sa kanilang daan. Sila ang mga tapat na alagad ni Salazar, ang head nurse, ang pinuno ng pharmacy, at ang kanyang mga doktor na tauhan. May hawak silang mga pamalo at lubid. Anong ibig sabihin nito, sir? Takot na sigaw ni Luningning. Anong ibig sabihin? Ito ang hinahanap niyo, naggalit ang mga ngipin ni Salazar. Hindi niyo alam kung saan kayo lulugar, nangahas kayong makialam sa kaharian ko. Kinuha ninyo ang sikretong ledger ko, hindi ba? Nang marinig ang kanyang sinabi, naintindihan ni Luningning at Tala ang lahat. Ito ay isang patibong. Nabuking ang kanilang lihim na investigasyon. Takbo, Tala, tinulak ni Luningning ang kanyang kapatid at sumigaw. Ngunit huli na ang lahat. Sumugod ang 5 lalaki na parang mga mababangis na hayop. Lumaban ng husto ang magkapatid. Ngunit sa harap ng pagkakaiba sa bilang at lakas, ang kanilang paglaban ay naging walang saysay. Isang malakas na palo sa ulo. Sumigaw si Tala. At si Luningning, habang sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid, ay pinalo ng isang pamalo mula sa likod at agad na nawalan ng malay. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang magkamalay si Luningning sa isang malabong estado, nakahiga siya sa malamig at basang lupa, ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali, at ang kanyang bibig ay may busal. Sa tabi niya, ang kanyang kapatid na si Tala ay wala pa ring malay. Sa harap nila, isang malalim at madilim na hukay ang nakabuka. Sa paligid nito, si Salazar at ang kanyang mga alagad ay nakatayo na may hawak na mga pala, na tila nagsasagawa ng isang ritual ng demonyo. Gising ka na pala? Tumingin si Salazar sa kanya, malamig na nagsalita. May huling hiling ka ba? Ay, nga pala, hindi ka makapagsalita, ano? Tumawa siya ng malakas. Tinitigan siya ni Luningning na may mga matang puno ng galit at takot. Sinubukan niyang gumalaw, humanap ng paraan para itago ang kanyang kapatid sa likod niya. Nakakaantig naman ang pagmamahalan niyo. Huwag kayong mag-alala, doon sa ilalim, magkasama kayo magpakailanman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Salazar. Itapon niyo na sila. Sa kanyang utos, binuhat ng 2 lalaki sina Luningning at Tala, at parang mga basura, inihagis sila sa hukay. Blag! Bumagsak ang kanilang mga katawan sa ilalim ng hukay, lumikha ng isang mabigat na tunog. Ang sakit mula sa mga nabaling buto ay muling nagpahirap sa kanila. Si Luningning, sa gitna ng sakit, ay sinubukang tingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Mabuti na lang at hindi pa nagigising si Tala. Naisip niyang mas mabuti nang hindi mamalayan ng kanyang kapatid ang huling kakilakilabot na sandaling ito. Nagsimulang bumagsak ang lupa sa kanyang ulo. Isang pala 2 pala ang malamig na lupa ay tumakip sa kanyang mga paa, sa kanyang baywang, hanggang sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang hindi makahinga. Nagdilim ang lahat sa kanyang paningin. Ang anino ng kamatayan ay unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Mula sa itaas ng hukay, ang huling mapanuyang boses ni Salazar ay umalingaw-ngaw. Mga doktor pala ha. Dapat nagliligtas ng buhay ang mga doktor pero ngayon matututunan niyo kung paano mawalan nito.
Sige dyan sa ilalim gamutin nyo ang mga bulit. Ili. Kasabay ng huling bagsak ng pala, ang huling sinag ng liwanag ay tuluyan ng nawala. Ganap na kadiliman at katahimikan na parang kamatayan. Naisip niya, Mom Dad patawad po. Ang kanyang kamalayan ay dahan-dahang lumubog sa malamig na lupa. Ang patibong ay naging perpektong tagumpay. Ang kaharian ng mga demonyo ay tila naibaon na ang kanilang mga sikreto magpakailanman. Ang kadiliman ay ganap. Isang libingang buhay na walang tunog, walang liwanag. Kahit ang hangin ay napakakunti. Sinubukan ni Luningning na pigilin ang kanyang hininga sa gitna ng bumabagsak na lupa. Ang lupa ay pumapasok sa kanyang ilong at bibig, nagdudulot ng ubo na parang pupunit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya makubo, may busal ang kanyang bibig, at higit sa lahat, kailangan niyang gumawa ng paraan bago tuluyang matabunan ang kanyang kapatid na nasa tabi niya. Ang sakit ay bahagi na ng kanyang pakiramdam. Ang sakit mula sa kanyang mga nabaling braso at binti ay hindi na mahalaga kumpara sa pagkapit sa natitirang hibla ng kamalayan at sa paubos ng oxygen. Sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang ina ilang buwan na ang nakalipas ay umalingawmaw na parang isang malabong etyo. Kung dumating talaga ang huling sandali kapag ang buhay niyo at ng inyong mga pasyente ay nasa bingit na ng kamatayan, huwag na kayong mag-atubili. Ang huling sandali. Ito na ang huling sandaling iyon. Ginamit ni Luningning ang lahat ng natitira niyang lakas. Pinilipit niya ang kanyang nakagapos na katawan, kinakapa ang katawan ng kanyang kapatid na si Tala na wala pa ring malay. Malamig na ang katawan ng kanyang kapatid. Sa takot, sinubukan niyang yugyugin ito. Tala-tala, gumising ka. Dahil may busal ang kanyang bibig, ang kanyang tawag ay mga ungol lamang. Hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga para protektahan ang mukha ng kanyang kapatid mula sa bumabagsak na lupa. Pagkatapos ay sinubukan niyang pagdikitin ang kanilang mga nakagapos na kamay. Iisa lang ang kanyang layunin, ang stethoscope. Ang huling pag-asa na nakasabit sa kanilang leg. Nawawala na ang pakiramdam sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang buo niyang braso ay parang manhid na. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang isipan, iisa lang ang nasa isip niya, kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid. Hindi na siya isang doktor. Siya ay isang inang lobo na pinoprotektahan ang kanyang anak. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas, ang nanginginig na dulo ng kanyang daliri ay nadama ang malamig na metal ng stethoscope sa leeg ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa tapos. Ang tunay na problema ay ngayon palang magsisimula. Kailangan niyang igalaw ang kanyang mga nakagapos na daliri sa isang masikip na espasyo sa gitna ng lupa para pindutin ang maliit na emergency button. Isang halos imposibleng gawain. Nagpasya siyang i-activate muna ang sarili niyang stethoscope. Iginagalaw niya ang kanyang hinlalaki, kinakapa ang stethoscope sa kanyang leg. Ang kanyang daliri na puno ng lupa at pawis ay dumulas ng maraming beses. Nabali ang kanyang kuko, nagkasugat ang kanyang balat, dumugo, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Sa wakas, naramdaman ng dulo ng kanyang hinlalaki ang maliit na buttons. Nagpigil siya ng hininga. Mahigit 3 segundo, muling umalinggaw ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ibinuhos niya ang buong bigat ng kanyang katawan, hindi, ang buong pagkatao niya sa dulo ng kanyang hinlalaki. Click! Sa sandaling iyon, mula sa kanyang stethoscope ay may naramdaman siyang isang napakaliit, ngunit malinaw na vibration. Nagtagumpay siya. Code Sierra Alpha. Ang signal ng ate ay naipadala na. Ngunit hindi pa siya mapapanatag. Ang signal ng kanyang kapatid na si Tala ay nandoon pa. Kung hahayaan niya itong ganito, inalis niya ang kakilakilabot na isiping iyon sa kanyang ulo. Muli niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa stethoscope ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang walang malay na katawan ni Tala ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga daliri, na tila tumutugon sa desperadong pagsisikap ng kanyang ate, ay nagsimulang gumalaw ng napakabagal. Sinisindihan din niya ang huling apoy ng kanyang kamalayan, ginagawa ang parehong misyon tulad ng kanyang ate. Ang mga nakagapos na kamay ng magkapatid ay naghanapan sa dilim. At sa wakas, ang kamay ng ate ay gumabay sa kamay ng bunso para ilagay ito sa stethoscope nito. Ang hinalaki ng dalawa ay sabay na nagpatong sa isang buttons. Sabay nilang ibinuhos ang kanilang huling lakas. Click! Code Sierra Beta. Ang signal ng bunso ay naipadala na. 2 signal, 2 desperadong sigaw.
Ipinutok ang mga ito mula sa pinakamalalim na libingan sa ilalim ng lupa, patungo sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan. Ang signal na iyon ay tumagos sa lahat ng hadlang, sa pamamagitan ng mga military satellite, at bumagsak sa mesa ng 2 tao lamang. Sa sentro ng depensa ng bansa. Matapos makumpleto ang kanilang misyon, tuluyan ng binitawan ng magkapatid ang huling hibla ng kanilang kamalayan. Ang kanilang mga katawan ay nanlambot, ang kanilang hininga ay humina na parang malapit ng mapatay. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi na nakakulong sa dilim. Ang kanilang mga kaluluwa, kasama ang galit ng 2 malaking leon na kagigising lang, ay lumilipad patungo sa ospital ng impyerno. Si Salazar at ang kanyang mga alagad ay nagtatawanan, ipinagdiriwang ang kanilang perpektong krimen. Hindi nila alam na ang kanilang inilibing ng buhay ay hindi 2 ordinaryong opisyal. Ito ang switch ng isang malaking sakuna na malapit ng lamunin ang lahat ng mayroon sila. Ang oras ng paghuhukom ay malapit na at napakabilis. Sa puso ng Philippine Army, sa malaking conference room ng General Headquarters, si General Ricardo de Leon ay nakikinig sa huling ulat tungkol sa paparating na military training exercise kasama ang mga division commander. Sa screen ay isang komplikadong battle map. Ang tensyon sa silid ay mabigat, dala ng responsibilidad na protektahan ang seguridad ng bansa. Ang lahat ay tila nasa perpektong kontrol, gaya ng dati. Sa sandaling iyon, ang screen ng isang espesyal na terminal na para lamang sa kanya, na nakalagay sa isang marangal na posisyon sa mesa, ay tahimik ngunit marahas na naglabas ng pulang ilaw. Sa gitna ng screen, ang mga salitang T Code Sierra Alpha ay kumikislap na parang isang babala na nagpapatigil sa puso. Beep. Isang-isang tunog, ngunit matalas, sapat para patigilin ang mga puso ng lahat ng general na naroroon. Ang mukha ni General De Leon ay tumigas na parang bato. Ang command stick sa kanyang kamay ay nahulog sa mesa, lumikha ng isang tunog. Nagulat ang general na namumuno sa meeting, ngunit tila wala siyang nakikita. Sa kanyang mga mata, iisa lang ang nakikita niya, ang kakilakilabot na code sa screen ng terminal. Alpha. Ang kanyang panganay na anak, si Luningning. Tapos na ang meeting na ito. Ang kanyang boses ay malalim at mabigat na parang yayanig sa lupa. Hindi na ngahas magtanong ang mga general. Tumayo sila ng tuwid mula sa kanilang mga upuan. Kasabay nito, ilang kilometro mula sa Hiri, sa Office of the Surgeon General, si General Elara Santiago ay namumuno sa isang hindi nakikitang digmaan. Sinusubaybayan ang sitwasyon ng lahat ng mga ospital ng militar sa buong bansa sa real time. Daan-daang mga screen ang patuloy na nagpapakita ng data. Ito ang utak at puso ng sistemang medikal ng militar. Sa kanyang mesa sa kanyang pribadong opisina, isang terminal na kapareho ng sa kanyang asawa ay naglalabas din ng pulang ilaw. Sa screen, ang mga salitang T Code Sierra Beta ay parang isang balisong na tumusok sa puso ng isang ina. Beta. Ang kanyang bunsong anak, si Tala. Lahat ng emosyon ay nawala sa mukha ni General Santiago. Ang kanyang mukha ay nagsuot ng isang perpektong malamig na maskara ng isang commander, na akma sa kanyang palayaw na Ice Queen. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, sa kanyang kalooban, isang malaking bulkan ng galit na handang sunugin ang lahat ay sumasabog. Ang 2 4-star general ay halos sabay na dinampot ang pinakasigurado at pinakaprioridad na emergency hotline na naka-install sa kanilang mga opisina. Ito ang e-family security line na protektado ng pinakamataas na prioridad kahit sa isang state of emergency na sila lang 2 ang mayroon. Mahal, ang boses ng kanyang asawa sa kabilang linya ay paos dahil sa galit. Sina Luningning at Tala. Alam ko. Ang boses ng asawa ay kasing lamig ng yelo. Hindi na kailangan ng karagdagang salita. Sila ay magkakampi, mag-asawa na magkasamang hinarap ang buong buhay. Alam nila kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Ang boses ni General De Leon ay sumabog na parang isang dagundong ng galit na nakatuon sa buong militar. Bumalik na siya sa imahe ng isang field commander, ang taong direktang namumuno sa mga pinaka-elite na unit ng Pilipinas. I-deklara a full military emergency. I-activate the Oplan Kidlat. Isa Eddie Scout Ranger Regiment Special Forces Regiment, full deployment ngayon yan. Target, Luna Medical Center. I lockdown yan buong ospital. Walang makakalabas kahit isang langgam. Ang galit ni General Santiago ay naging mga malamig at detalyadong utos.
na ayon sa kanyang estilo bilang isang pinuno ng intelligence. Paglabas ng pinakamataas ay antas ng alerto ay buong medical corps. Mula al sandaling suspendido lahat ng command systems ng Luna. Ipadala agad lahat ng CCTV footage mula ay Central Control Room loob ng nakaraang 24 oras aking personal server. Ipalipad agad medevac helicopter and thermal imaging cameras. Hanapin anak 2 utos. 2 malalaking puwersa ng militar ang nagsimulang kumilos, sabay na patungo sa iisang target. Ang isa ay ang bakal na kamao, handang sirain at sugpuin ang lahat. Ang isa naman ay ang matalas na utak, nagmamasid, nakikinig at sinusuri ang lahat. Hindi ito isang operasyong militar. Ito ang pinakaperpekto at pinakamalupit na paghihiganti na sinimulan ng pinakamakapangyarihang ama at ina sa bansang ito para tugisin ang mga hangal na hayop na nangahas na saktan ang kanilang mga anak. Sa kalangitan ng Maynila, ang mga Black Hawk helicopter na lulan ang mga Scout Ranger ay umugong habang lumilipad. Sa lupa, ang mga armored vehicle ng military police ay umarangkada na may mga sirena patungo sa Luna. Sa ilalim ng gusali ng daan-daang mga analyst ang baliw na sinusundan ang huling kinaroroonan ng magkapatid sa lahat ng mga screen ng ospital. Si Salazar at ang kanyang mga alagad, na walang kamalay-malay, ay nagdiriwang pa rin sa kanilang perpektong krimen. Hindi nila alam na ang kanilang ginising ay hindi lang 2 general. Ito ay 2 malaking halimaw na nagngangalang Armed Forces of the Philippines at ang Medical Corps. Mga puwersang hindi nila kailanman pinangarap na banggain. At ang galit ng mga halimaw na iyon ngayon din ay ibubuhos sa kanilang mga ulo na parang ulan mula sa impyerno. Ang gabi sa Luna Medical Center ay tahimik pa rin gaya ng dati. Ang malabong ilaw mula sa emergency room, ang marahang mga yapak ng mga nurse, at ang tunog ng sirena ng ambulansya sa malayo ang tanging mga senyales na hindi patulog ang malaking gusaling ito. Sa opisina ng Head of Surgery, si Major Salazar at ang kanyang mga kasabwat ay nagbubukas ng champagne, ipinagdiriwang ang kanilang matagumpay na operasyon. Ang 2 tinik sa kanilang lalamunan ay malamig ng lupa sa isang lugar sa loob ng ospital. Isang perpektong krimen. Sa sandaling iyon, napakabagal, ngunit malinaw, nagsimulang yumanig ang lupa. Sa simula, mga baso lang ng alak ang bahagyang nanginginig. Ngunit ang pagyanig ay mabilis na naging isang malaking dagundong, na parabang ang buong gusali ay nanginginig. Rumble, rumble, rumble. Na parabang ang buong kalangitan ay pinupunit. Ang ingay ng mga propeller ng 12 ng helicopter ay bumalot sa buong ospital. Ano-anong ingay yon? Si Salazar at ang kanyang mga alagad ay takot na tumingin sa labas ng bintana. At nanigas sila sa hindi makatotohanang tanawin sa kanilang harapan. 12 ng mga itim na Black Hawk helicopter ang pumuno sa kalangitan, umiikot sa itaas ng ospital. Ang kanilang mga searchlight ay sabay-sabay na tumutok sa mga gusali at sa lupa, ginagawang araw ang madilim na gabi. Sa pangunahing gate ng ospital, ang mga sasakyan ng military police, na pinangungunahan ng malalaking armored personnel carrier, ay sumusugod na parang isang hukbo, sinisira ang mga harang at pumapasok sa loob. Giyera ba to? Bulong ng isang doktor sa takot. Mula sa mga helicopter, mga itim na lubid ang bumagsak na parang ulan. Sila ang mga sundalo mula sa pinaka-elite na Scout Ranger Regiment ng Pilipinas. Bumaba sila sa mga bubong ng ospital at mga pangunahing gusali, walang ingay ngunit naglalabas ng nakamamatay na aura. Alam nila ang istruktura ng ospital na parang sarili nilang palad, ang perpektong plano at real-time na mga imahe mula sa loob na ipinapadala ng Medical Corps ay nakikita sa kanilang mga night vision goggles. Ang mga military police ay sumugod sa Central Control Room at sa lahat ng mga pasukan at labasan. Huwag kikilos. Itaas yan kamay. Ang mga security guard sa control room, sa harap ng napakalaking puwersa at armas, ay hindi man lang nag-isip na lumaban at agad na dinisarmahan. Sa loob lamang ng 2 minuto, ganap ng kontrolado ng mga special forces ang CC system at ang public address system ng ospital. Ang ospital ngayon ay isang malaking isla, ganap na hiwalay sa labas ng mundo. Nagsimulang pumasok ang mga Scout Ranger sa loob ng ospital na parang mga multo. Ang kanilang target ay isa lang, ang opisina ng Head of Surgery. Nakakasalubong nila ang mga duty personnel at mga doktor na nagroronda sa mga pasilyo, ngunit hindi nila sila sinasaktan.
Itinututok lang nila ang kanilang mga baril sa pader at sumsenyas ng itahimik. Ang nakamamatay na aura mula sa kanilang mga mata ay sapat na para walang sinuman ang mga has na sumigaw o lumaban. Sa opisina ng hepe, si Salazar at ang kanyang mga alagad ay nanigas habang pinapanood ang kaguluhan sa labas. Ano-ano ba talagang nangyayari? Nanginginig na tanong ng head nurse. Hindi ko alam pero mayroong napakasamang nangyayari. Namutla ang mukha ni Salazar. Ang kanyang animal instinct ay nagbababala na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya na may ginalaw silang hindi dapat galawin. Sa sandaling iyon, boom! Ang mabigat na bakal na pinto ng kanyang opisina, kasabay ng isang pagsabog, ay napunit na parang papel at lumipad papasok. Sunod-sunod na flashbang grenades ang inihagis. Ang silid ay napuno ng nakakasilaw na liwanag at nakakabinging ingay. Sumigaw sila at gumulong sa sahig. Nang mawala ang usok, sa harap nila ay ang mga sugo ng impyerno, nakaitim na combat uniform, itim na maskara, at ang mga dulo ng baril na may silencer ay nakatutok sa kanilang mga noo. Sila ang mga Scout Ranger. Major Armando Salazar at 5 pa, arestado kayo sa salang attempted murder ng superior officer at abuse of authority. Malamig na umalinggaw ang boses ng team leader. Si Salazar, sa gitna ng takot at pagkalito, ay sinubukang magpumiglas sa huling pagkakataon. Sino ang nagbigay ng permiso? Ako ang head of surgery ng ospital na ito. Anong unit kayo? Hindi sumagot ang team leader. Sa halip, isang sundalo sa likod niya ang naglakas ng volume ng maliit na speaker sa kanyang helmet. Mula sa speaker, ang boses ng 2 taong namumuno sa operasyong ito ay live na ipinaririnig. Thermal helicopter detects 2 weak heat signatures in the construction area. Confirming location. Iyon mismo ang lugar kung saan nila inilibing ang magkapatid. Good. Alpha Team, are the targets secured? Sir, targets are fully secured. Good. Huwag kayong mag-iwan ng kahit isa. Dalhin niyo silang lahat sa grandstand. Gusto kong makita ang mga mukha nila ng personal. Chief of Staff, dahil sa salitang iyon, huminto sa pag-ikot ang utak ni Salazar. Posible ba? Hindi maaari. Ngunit mula sa speaker, isa pang boses ang umalingaw-ngaw, winasak ang kanyang huling pag-asa. Search team, confirm survivors and report immediately. I confiscate ang lahat ng computer at dokumento sa opisina ni Salazar. Ubusin ko hanggang sa huling sentimo ang marumi niyang pera. Iyon ay malinaw na boses ng Surgeon General, si General Elara Santiago. Ang mukha ni Salazar ay namutla sa desperasyon. Tapos na ang lahat. Sa wakas ay napagtanto niya kung sino ang ginawa niyang kaaway. Hindi lang niya inilibing ang 2 bagong tenyente. Sabay niyang ginawang kaaway ang Armed Forces of the Philippines at ang Medical Corps, 2 hindi mailarawang malalaking bundok. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang kaharian ay ganap na nawasak sa isang gabi lamang. Walang ingay. Ang coordinates na nakuha ng thermal helicopter ay eksakto. Huminto ang search team ng Scout Rangers sa harap ng isang tumpok ng lupa na tila bagong tabon sa isang abandonadong construction site sa likod ng ospital. Hindi na sila nag-atubili. Gamit ang kanilang mga kamay, gamit ang kanilang mga tactical shovel, baliw silang naghukay. Ang oras ay buhay. Ilang minuto ang lumipas na parang walang katapusan. Sa wakas, naramdaman ng dulo ng daliri ng isang sundalo ang malambot na tela. Nahanap na! Maingat ngunit mabilis nilang inalis ang lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang anyo ng 2 tao, puno ng lupa at dugo na magkayakap. Sina Lunigning at Tala Cruz. Wala silang malay ngunit mahina pa ring humihinga. Survivors confirmed. Requesting immediate medical support. Ang pinakamahusay na medical team na naghihintay ay sumugod. Pinutol nila ang mga lubid sa kanilang katawan at sinimulan ang first aid. Hypothermia, dehydration, multiple fractures, at internal injuries. Napakakritikal ng kanilang kalagayan. Mabilis silang inilagay sa mga stretcher at dinala sa medevac helicopter na naghihintay sa rooftop. Ang helicopter ay umugong at lumipad sa kalangitan, patungo sa pinakamagaling na trauma center sa Pilipinas. Pagkatapos lamang makumpirma na ligtas nang nailikas ang kanyang mga anak, saka lamang lumitaw ang 2 command helicopter sa rooftop helipad. Ang paligid ng helipad ay mahigpit na binabantayan ng mga Scout Ranger at military police. Isang absolutong controlled zone.
Walang ingay, walang ilaw na pinapayagan. Sa gitna ng helipad, si Salazar at ang 5 kasabwat ay nakaluhod sa malamig na semento, tinututukan ng mga baril. Sa kanilang mga mukha, wala na ang kayabangan o panunuya. Tanging ang takot ng isang hayop sa harap ng kanyang kapalaran. Sa wakas, lumapag ang 2 helicopter na may mabigat na tunog. Ang malakas na hangin mula sa mga propeller ay humampas ng husto sa kanilang mga damit bilanggo. Bumukas ang pinto ng helicopter. 2 tao ang bumaba. Ang isa ay si General Ricardo de Leon, ang Chief of Staff. Ang 4 na bituin sa kanyang balikat ay malamig na kumikinang sa ilalim ng gabi. Ang isa naman ay si General Elara Santiago, ang Surgeon General. Kahit hindi nakasuot ng puting uniforme kundi itim na combat suit, naglalabas pa rin siya ng malamig at marangal na aura na higit pa sa sinumang general. Ang 2, na tila may kasunduan, ay dahan-dahan ngunit may bigat na parang bundok na lumakad patungo sa 6 na kriminal na nakaluhod. Bawat tapak ng kanilang combat boots sa sahig ay umalingaw-ngaw na parang martilyong pumupukpok sa puso ng mga salarin. Hindi nangahas mag-angat ng ulo si Salazar. Tumingin lang siya sa sahig, sinusubukang mag-isip. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong magdahilan. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Wala akong alam. Kailangan kong makatakas. Ngunit ang kanyang kaharap ay hindi mga taong kayang lokohin ng maliliit na panlilinlang. Huminto ang 2 general sa harap mismo niya. Wala silang sinabi. Tinitignan lang nila ang 6 na hayop na nagtangkang ilibing ng buhay ang kanilang 2 anak na may malamig at mabigat na tingin. Ang katahimikan na yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang uri ng torture. Dinudurog nito ang kanilang mga kaluluwa. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang unang nagsalita ay ang ama, si General de Leon. Ang kanyang boses ay malalim at mapanganib na parang babala ng isang lindol mula sa ilalim ng lupa. Iangat ang ulo. Ang kanyang utos ay hindi kayang suwayin. Si Salazar at ang kanyang mga alagad, na parang mga bilanggo na may bitayan sa leeg, ay dahan-dahan at nanginginig na nag-angat ng ulo. Nakita nila sa mga mata ng 2 nakatingin sa kanila hindi ang galit, kundi isang malamig at walang laman na bangin. Ito ang purong determinasyon ng paghuhukom, kung saan ang lahat ng awa at pagpapatawad ay nawala na. Sagutin mo lang ang itatanong ko, patuloy ni General de Leon. Ano ang ginawa ninyo kanina sa construction site sa likod ng ospital? Nag-isip si Salazar. Hindi pa niya napagtatanto na alam na ng 2 ang lahat. Nagpasya siyang magpumiglas sa huling pagkakataon. Wala po kaming ginawa, Sir Chief of Staff. Sigurado po akong isa itong hindi pagkakaunawaan. Hindi pa tapos ang kanyang duwag na dahilan, isang malamig at matigas na bagay ang lumipad at tumama sa kanyang pisngi. Kasabay ng isang matalas na tunog, tumabingi ang ulo ni Salazar. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang pisngi. Ang naghagis ay ang ina, si General Santiago. Hawak niya ang stethoscope na puno ng lupa na kinuha mula sa liig ng kanyang mga anak. Ginamit niya ito na parang isang latigo para hampasin ang mukha ni Salazar. Hindi pagkakaunawaan. Ang boses ni General Santiago ay malamig at matalas na parang yelo sa North Pole. Sino ang niloloko mo? Hinawakan niya ang kwelyo ni Salazar at inilapit ang mukha nito sa kanya. Nabuhay ako sa mundo ng kasinungalingan at impormasyon. Sa pagtingin ko pa lang sa mata ng isang tao, alam ko na kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Ulitin ko ang tanong. Major Armando Salazar. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang sa ahas. Ano ang ginawa ninyo sa mga anak ko? Mga anak ko, ang mga salitang iyon sa wakas ay sumira sa huling pader ng depensa sa isipan ni Salazar. Ngayon niya lang napagtanto na ang lahat ng nangyari mula simula hanggang wakas ay dahil sa 2 babaeng tenyente na tinangka nilang ilibing. At ang kakilakilabot na katotohanan na ang 2 iyon ay ang tanging mga anak ng 2 halimaw na nakatayo sa harap niya. Nagsimulang lumaki ang kanyang mga pupil dahil sa takot. Mula sa kanyang bibig, sa wakas ay lumabas ang mga walang kwentang sigaw. Nakatayo na ang entablado ng paghuhukom. Ngayon, ang natitira na lang ay ang oras ng pinakamalupit at pinakakumpletong parusa. Sa sandaling bumagsak si Salazar sa takot, biglang bumukas ang pinto papunta sa helipad. Isang lalaki ang nagmamadaling pumasok. Siya ang direktor ng ospital, si Brigadier General Mateo Reyes. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari.
Nakatanggap lang siya ng ulat na ang kanyang ospital ay biglang sinakop ng mga Elite Special Forces kaya nagpanik siyang tumakbo papunta doon. Nanigas siya nang makita ang tensyon sa helipad. Ang kanyang mga tauhan ay nakaluhod at 2 4-star general ang nakatayo sa harap nila. Sir! Sir Chief of Staff! Ma'am Surgeon General! Ano-ano po ang nangyayari dito? Nanginginig ang kanyang boses sa pagkalito at takot. Hindi pa niya alam na ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kasuklam-suklam na krimen ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Lumingon ang 2 general sa kanya. Ang ama, si General De Leon, ay walang sinabi. Tinitigan lang niya ito na may malamig at mabigat na tingin. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang paningisi. Na para bang sinasabi, bilang isang commander, ganap kang nabigo. Ang unang nagsalita ay ang ina, si General Santiago. Hindi man lang niya tiningnan si General Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Salazar na nakaupo sa sahig at umuungol. Ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang hanging humihiwa sa balat. General Reyes. Tinawag niya ang ranggo nito, ngunit walang respeto para sa isang kasamahan, kundi paghamak sa isang walang kakayahang tauhan. Ang iyong head of surgery ay katatapos lang ilibing ng buhay ang 2 babaeng tenyente. Ano po? Ano po ang sinabi ninyo, ma'am? Hindi makapaniwala si General Reyes sa kanyang narinig. Binaliwala ni General Santiago ang kanyang tanong at nagpatuloy. Bawat salita niya ay parang isang balisong na sabay-sabay na tumutusok sa puso ni General Reyes at ni Salazar. At ang 2 tenyenteng iyon, huminto siya sandali. Sa unang pagkakataon ay tinitigan ng diretsyo sa mata si General Reyes. Ay mga anak ko. Katahimikan. Isang perpektong katahimikan na parabang huminto ang oras ang bumalot sa helipad. Ang mukha ni General Reyes ay namutla. Ang kanyang isipan ay parang tinamaan ng malakas na kuryente, hindi na makapag-isip. Ang 2 talentadong bagong opisyal na kanyang pinuri at minahal ay mga anak pala ng kanyang direktang superior, ang Surgeon General. At ang kanyang tauhan ay katatapos lang ilibing ng buhay ang 2 iyon. Ang kanyang mundo ay parang gumuho. Ngunit hindi pa tapos. Si General De Leon, ang Chief of Staff na nakatayo sa tabi niya, ang nagbigay ng huling dagok sa gumuguhong mundo na iyon. At mga anak ko rin sila. Ang pangungusap na iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Halos mapaluhod si General Reyes. Ngayon niya lang napagtanto na hindi lang ito isang kaso ng attempted murder. Ito ang simula ng isang malaking sakuna na yayanig sa buong militar ng Pilipinas. At ang sentro ng sakunang iyon ay siya. Sa sandaling malantad ang lahat ng katotohanan, nawala na ang huling hibla ng katinuan ni Salazar. Hindi. Kasinungalingan. Hindi ko alam. Sila ang nag-set up sa akin, sumigaw siya na parang isang baliw, sinimulan ang kanyang mga duwag na dahilan. Ngunit ang kanyang pangit na pagpupumiglas ay pinigil ng isang malamig na salita mula kay General Santiago. Manahimik ka. Sumenyas siya sa isang intelligence officer sa tabi niya. Agad na dinala ng officer ang isang malaking tablet at itinutok sa harap ni Salazar. Hindi ang marumi mong bibig ang magsasabi ng totoo kundi ang ebidensya. Sa screen ng tablet, ipinalabas ang video mula sa CE ng ospital. Ang imahe ni Salazar na inaakit ang magkapatid papunta sa lumang gusali. Ang imahe ng kanyang mga kasabwat na inaatake sila sa pasilyo. At ang imahe nila na kinakaladkad ang 2 walang malay na katawan. Ang buong krimen nila ay nakunan bilang isang hindi maikakailang ebidensya. Ito walang masabi si Salazar. Mayroon pa. Binuksan ni General Santiago ang susunod na file. Ito ang 2 death ledgers na isinugal ni Luningning ang kanyang buhay para kunan ng litrato. Ang mga detalye ng mga suhol at ang mga record ng pagpapalit ng mga medical supplies ay malinaw na nakikita sa screen na may mataas na kalidad. Tapos na ang lahat. Wala nang dahilan o pagtanggi. Si Salazar at ang kanyang mga kasabwat ay inilibing ng buhay sa ilalim ng bundok ng ebidensya na nilikha ng kanilang sariling mga krimen. Hindi na sila tiningnan ni General De Leon. Inutusan niya ang kanyang aide na may pagwawalang bahala, na parabang naglilinis lang ng basura sa daan. Dalhin na sila. Iharap sa pinakamataas na military tribunal. Gusto kong makita silang magbayad sa kanilang mga krimen sa pinakamasakit na paraan na pinapayagan ng batas. Mabilis na kumilos ang mga military police, pinusasan ang 6 na kriminal.
Ang tunog ng mga posas ay umalingaw-ngaw na parang kampanang nagsasaad ng pagtatapos ng mahabang bangungot. Matapos dalhin ang mga salarin, sa helipad ay naiwan na lamang ang 2 4-star general at isang 1-star general na nawalan ng lahat. Hindi nangahas mag-angat ng ulo si General Reyes. Patawad po. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po alam na nag-aalaga ako ng isang halimaw sa ilalim ng aking pamumuno. Totoo. Kasalanan mo nga. Putol ni General Santiago. Bilang isang commander, hindi mo nakita ang pinakamahalagang bagay. Hindi ang mga achievement sa papel, kundi ang sakit ng mga sundalo. Hindi ang mga peking ulat ng mga sipsip mong tauhan, kundi ang tapang ng mga taong nagsasabi ng totoo. Maaaring mabait kang tao, General Reyes, pero hindi ka isang mahusay na commander. Ang kanyang mga salita ay ang pinakamatinding paghatol sa buong karera militar ni General Reyes. Ang katotohanan ay nalantad na, at ang lahat ay tila babalik na sa ayos. Ngunit ang mga sugat at mga guho na iniwan ng malaking bagyong ito ay ngayon palang magsisimula. Matapos dalhin ng mga military police si Salazar at ang kanyang mga kasabwat, pansamantalang humupa ang tensyon sa helipad. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang bagyo. Ang mata ng tunay na bagyo ngayon ay nakatutok sa buong ospital. Kinaumagahan, lahat ng mga doktor, opisyal, at staff ng Luna ay nakatanggap ng emergency summon sa malaking auditorium. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pag-aalala at pagkalito tungkol sa hindi pa nangyaring insidente noong gabi. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang lugar ng trabaho, sa isang gabi lang, ay sinakop ng mga elite special forces, at ang kanilang respetadong head of surgery ay kinaladkad na parang isang kriminal. Sa entablado ng auditorium, si General De Leon at General Santiago ay nakaupo na may mabigat na ekspresyon. Si General Reyes ay nakatayo sa tabi nila na parang isang kriminal, nakayuko. Tumayo si General Santiago at lumapit sa mikropono. Ang kanyang boses, malamig at tiyak, ay agad na nagpatahimik sa lahat ng ingay. Tiniipon ko kayo ngayon para ipaalam ang katotohanan tungkol sa isang masamang insidente na dumungis sa karangalan ng ating ospital, hindi ng ating buong sandatahang lakas. Itinuro niya ang malaking screen sa likod. Bumukas ang screen at ang CCTV footage na nagpapakita ng buong proseso kung paano inakit ni Salazar at ng kanyang mga alagad sina Luningning at Tala, pinagtulungan at inilibing ay ipinalabas ng walang tunog. Nagkagulo ang auditorium sa gulat. Hindi nila mapaniwalaan na ang mga taong nakasuot ng uniforme ng doktor ay kayang gumawa ng ganoon kalupit at kakilakilabot na bagay sa kanilang mga kasamahan. At sa 2 batang babaeng opisyal pa. Ilang nurse ang hindi makatingin, tinakpan ang kanilang mga mukha at nagsimulang humikbi. Nang matapos ang video, ipinakita ni General Santiago ang susunod na dokumento. Ito ang 2 death ledgers na isinugal ni Luningning ang kanyang buhay para makuha. Maaaring iniisip ng ilan sa inyo na si Major Salazar ay isang talentado at charismatic na surgeon. Ngunit lahat ng iyon ay kasinungalingan. Sa likod ng kanyang puting uniforme ay isang masamang halimaw, gutom sa pera at kapangyarihan. Sa screen, pinalaki ang nilalaman ng bribery logbook. Ang mga pangalan ng mga pamilya ng pasyente, ang mga petsa ng operasyon, at ang malalaking halaga ng pera na ibinigay nila kay Salazar ay detalyadong nakasulat. Pinrayoridad ni Salazar ang schedule ng operasyon at nagbigay ng pinakamagandang serbisyo sa mga pasyenteng nagsuhol. Samantala, ang mga mahihirap na sundalo o ang kanilang mga pamilya ay itinutulak sa huli ng listahan o pinipilit na sumailalim sa mga mamahaling test na hindi naman kailangan. Ipinagbili niya ang buhay ng tao gamit ang pera. Nagsimulang kumulo sa galit ang auditorium. Ang mga batang doktor ay nagkuyom ng kanilang mga kamao sa harap ng ginawa niya. Isang gawain na yumurak sa pinakapangunahing etika ng isang manggagamot. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang krimen. Lalo pang lumamig ang boses ni General Santiago. Ipinakita niya ang susunod na pahina, ang drug substitution logbook. Inilabas niya ang mga mamahaling antibiotics o espesyal na surgical materials na dapat sanay para sa mga pasyente para ibenta ng iligal. At pinunan niya ang kakulangan ng mga murang, mababang kalidad na gamot at kahit mga expired na gamot. Sa papel, ito ay isang perpektong krimen. Ngunit ano ang resulta? Sa screen, nagsimulang lumabas ang listahan ng mga pasyenteng inoperahan ni Salazar sa nakalipas na ilang taon. Ang mga nagdusa mula sa mga impeksyon na hindi malaman ang dahilan o kahit ang mga namatay.
Umabot sa 12 ng tao ang bilang. Ngayon, alam na natin kung bakit sila nagdusa. Hindi sila biktima ng medical accident. Sila ay mga sakripisyo para sa kasakiman ng isang mamamatay tao na nagngangalang Armando Salazar. Ang auditorium ngayon ay ganap na nalunod sa pagkabigla at takot. Ang superior na kanilang iginagalang at sinusunod ay isang serial killer pala na kumuha ng buhay ng hindi mabilang na pasyente para yumaman. Sila, nang hindi sinasadya, ay naging mga tagapanood o kahit kasabwat sa malaking krimen na yon. Matapos ilantad ang lahat ng ebidensya, nanahimik sandali si General Santiago sa harap ng mikropono. Tinignan niya ang buong auditorium, tinitingnan ang bawat isa sa daan-daang mga doktor, nurse, at staff na nakaupo doon na may mga matang puno ng sakit at lungkot. Bilang Surgeon General at bilang isang senior, gusto ko kayong tanungin. Noong una nating isuot ang puting uniformeng ito, ano ang ating isinumpa? Isinumpa natin sa harap ni Hippocrates na iaalay natin ang ating buong buhay para iligtas ang mga pasyente, hindi ba? Kung gayon, bakit ang ating ospital, ang sagradong lugar na ito, ay naging isang katayan sa halip na isang lugar ng pagliligtas? Nanginginig ang kanyang boses sa sakit. Hindi lang ito kasalanan ni Armando Salazar. Ito ay responsibilidad ninyong lahat. Kayong mga nakakaalam sa kanyang krimen, ngunit nanahimik. Ang kaduwagan nating lahat. Ang mga yumuko sa kanyang kapangyarihan at nagbulag-bulagan sa inhustisya ang siyang lumikha sa halimaw na tulad niya. Sa harap ng masakit na paninisi na yon, walang sinuman sa auditorium ang nangahas na mag-angat ng ulo. Tumayo si General De Leon, inakbayan ang kanyang asawa. Kinuha niya ang mikropono at ibinigay ang huling pahayag. Mula sa araw na ito, magsasagawa ng isang special, indefinite inspection sa Luna Medical Center. Tutugisin natin ang lahat ng kasangkot na nakipagtulungan at naging kasabwat ni Salazar, walang exception, para harapin nila ang paghuhukom ng batas. Kasabay nito, si Hospital Director Mateo Reyes, dahil sa command responsibility, ay tatanggalin sa kanyang pwesto mula sa araw na ito. Ang kanyang pahayag ay isang perpektong hatol ng kamatayan para sa bulok na kahariang ito. Gumuho ang lahat. At sa mga guho na yon, ang kaayusan at pag-asa, kahit napakasakit, ay sa wakas ay magsisimula na muli. Ang ospital ay haharap sa isang malaking operasyon, isang pinakamasakit at pinakakailangan na operasyon para tanggalin mula sa ugat ang kanser na nabubulok na. Ang kasuklam-suklam na insidente sa Luna ay naging isang malaking iskandalo na yumanig sa buong Pilipinas. Ang saradong sistema ng medikal sa militar at ang mga organisadong krimen sa loob nito ay patuloy na binatikos ng media. Nang umabot sa sukdulan ang galit at kawalan ng tiwala ng publiko, nagmadaling bumuo ang Department of National Defense ng isang espesyal na military tribunal sa isang antas na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Ang paglilitis ay isinagawa ng ganap na independyente at transparent, inalis ang anumang impluensya mula sa loob ng militar. Ilang buwan ang lumipas, ginanap ang huling paghatol. Sa upuan ng mga akusado, si Salazar at ang 5 kasabwat. Sila na dating nakasuot ng puting uniforme at itinuturing ang sarili na mga Diyos, ngayon ay nakasuot ng damit bilanggo. Sa kanilang mga mukha, wala ni katiting na pagsisisi. Tanging ang pagtanggap sa kanilang kapalaran at paghamak sa isa't isa. Binasag ng hukom ang mabigat na katahimikan at sinimulang basahin ang hatol. Akusadong Armando Salazar, dating Major ng Armed Forces of the Philippines. Iyong nyurakan ang sagradong misyon ng isang manggagamot, ginamit ang buhay ng mga pasyente bilang kasangkapan para sa iyong pansariling kasakiman. Ang iyong organisadong pagtanggap ng suhol at pagnanakaw ng mga medical supplies ay hindi lamang paglabag sa batas militar, kundi isang malubhang krimen na sumira sa tiwala ng mamamayan sa buong militar at sa industriya ng medisina. Huminto sandali ang hukom at nagpatuloy sa mas malamig na boses. Higit sa lahat, ang iyong pagtatangkang patayin ang 2 kasamahan para pagtakpan ang iyong mga krimen ay isang hindi makatao, napakalupit, at hindi mapapatawad na gawain. Wala ka ng karapatan na maging isang doktor, isang sundalo, o kahit isang tao. Dahil dito ang korte ay naghahatol sa iyo, Armando Salazar, ng habambuhay na pagkabilanggo at permanenteng paghihiwalay sa lipunan. Nang tumunog ang gavel ng hukom, walang reaksyon si Salazar. Tumingin lang siya sa kawalan na may mga matang walang laman. Ang kanyang kaluluwa ay tila matagal ng patay. Nagpatuloy ang paglilitis. Ang head nurse at ang pinuno ng pharmacy ay hinatulan din ng habambuhay na pagkabilanggo.
Ang iba pang mga kasabwat ay hinatulan ng 10-10 taon sa kulungan. Walang nakataka sa mahigpit na paghuhukom ng batas. Sa huli, hinatulan ng hukom ang dating direktor, si General Reyes. Akusadong Mateo Reyes, dating Brigadier General. Kahit hindi ka direktang kasangkot sa krimen, bilang direktor ng ospital, nabigo kang pamahalaan ng maayos ang iyong mga tauhan, nabigong matuklasan ang organisadong korupsyon, kaya't nagbigay daan sa trahedyang ito at hindi makakataka sa command responsibility. Dahil dito, ang korte ay naghahatol sa iyo ng guilty sa salang gross neglect of duty resulting in grave consequences, tatanggalan ka ng ranggo at lahat ng benepisyo, at puputulin ang 50% ng iyong pensyon. Ito ay magiging isang babala sa lahat ng mga commander sa bansang ito tungkol sa bigat ng mga bituin sa kanilang mga balikat. Ang dating general, na minsang tinawag na gentleman officer, ay tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata at lumuha sa sandaling ang kanyang buong karera militar ay nagtapos sa kahihiyan. Tapos na ang paghuhukom. Ang katarungan, sa isang napakasakit at mabagal na proseso, ay sa wakas ay naisakatuparan. Ang mga demonyo ay nagbayad na. At ang kaharian ng korupsyon ay ganap ng gumuho. Ang balitang ito ay nakarating din sa magkapatid na nasa ospital, nagpapagaling. Wala silang sinabi. Naghawak lang sila ng kamay at tahimik na tumingin sa labas ng bintana. Tapos na ang paghihiganti. Ngayon, ang natitira ay ang pagtagumpayan ang malalim na sugat na ito, bumangon, at muling tahakin ang landas ng isang doktor na nagliligtas ng buhay. At ang landas na iyon ay mangangailangan ng mas mabigat at mas marangal na responsibilidad kaysa dati. Ang T-Code Sierra incident at ang kasunod na military tribunal ay nag-iwan sa Luna Medical Center ng mga hindi mabuburang peklat at mga aral na nabayaran ng dugo. Ang ospital ay nayanig hanggang sa kanyang pundasyon. Dose-dosenang mga doktor at staff ang hinatulan at hinubaran ng kanilang mga uniforme. Ang tiwala ay bumagsak sa pinakamababa, at ang buong ospital ay nalunod sa isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mga guho na iyon, isang bagong usbong ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Matapos ang ilang buwan ng masinsinang paggamot at rehabilitasyon, sa wakas ay gumaling na sina Luningning at Tala at bumalik sa serbisyo. Inaasahan ng lahat na sila ay magreretiro ng may karangalan o kahit man lang ay ililipat sa isang mas magaan na posisyon. Dahil sa kakilakilabot na kanilang pinagdaanan, inakala ng lahat na hindi na nila gugustuhing bumalik sa ospital na puno ng amoy ng dugo. Ngunit gumawa sila ng isang hindi inaasahang desisyon. Hiniling nila sa Surgeon General ang kanilang ina na payagan silang bumalik sa Luna. Hindi bilang mga ordinaryong doktor militar, kundi bilang mga pinuno ng isang Medical Reform Task Force na may misyon na baguhin ang buong sistema ng ospital. Hindi po kami tatakbo, ma'am, sabi ng dalawa sa harap ng kanilang ina at superior na may mga matang hindi nag-aalinlangan. Ang trahedyang aming pinagdaanan ay hindi maaaring magtapos lamang sa personal na paghihiganti. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para baguhin mula sa ugat ang buong sistema ng ating medical corps. Para hindi na muling magkaroon ng mga halimaw na tulad ni Armando Salazar. Para wala ng mga mahihirap na sundalo ang magdusa ng hindi makatarungan. Pakiusap po, bigyan niyo kami ng pagkakataong bumuo ng isang bagong sistema. Sa harap ng marangal na determinasyon ng kanyang mga anak, tahimik na tumango si General Santiago. Napagtanto niyang ginawa ng kanyang mga anak ang sakit na kanilang tiniis bilang isang mas malaking misyon. Ipinagmamalaki niya sila. At ganoon, isang malawakang reformang medikal na pinamumunuan ng 2 batang babaeng opisyal sila ay napromote na sa ranggong majorisang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas ay nagsimula. Ang dalawa, na parang mga dalubhasang surgeon na nagtatanggal ng kanser, ay inalis isa-isa ang mga lumang gawi at korupsyon sa ospital. Si Luningning, sa kanyang kasipagan at kakayahang magsuri, ay ginawang transparent ang sistema ng pamamahala ng mga gamit at pondo na kahit sino ay maaaring tingnan sa real time. Si Tala, sa kanyang sigasig at determinasyon, ay binago ang kulturang diktador ng mga doktor, lumikha ng isang pantay na kapaligiran kung saan ang mga batang doktor ay malayang magbigay ng kanilang mga opinyon. Sa simula, ang kanilang reforma ay hinarap ng maraming pagtutol. Ngunit hindi sila umatras. Nagpupuyat sila para kumbinsihin ang kanilang mga kasamahan at ipinakita ang kanilang sinseridad sa pamamagitan ng gawa. Sa harap ng kanilang mga tapat na pagsisikap, ang mga puso ng mga staff ng ospital na nalulunod sa kawalan ng pag-asa ay nagsimulang magbago.
Nagsimula silang magkaisa sa paligid ng magkapatid, sumali sa pagsisikap na baguhin ang kanilang sariling ospital. Ilang buwan ang lumipas. Ang Luna, na parang isang himala, ay muling isinilang. Naging mas transparent, mas epektibo, at mas nakatuon sa pasyente ang ospital. Higit sa lahat, sa mga mukha ng mga doktor at nurse, bumalik ang nawalang pride at sigla. Sila ngayon ay nagiging mga tunay na manggagamot na iniisip lamang ang buhay ng pasyente, hindi pera o kapangyarihan. At sa wakas, dumating ang araw na ang unang bunga ng kanilang pagsisikap ay nagbunga. Sa malaking auditorium ng ospital, ang seremonya para sa mga bagong opisyal ng Medical Corps at ang kanilang panunumpa sa Hippocratic Oath. Dahil sa pagsisikap ng magkapatid, lahat ng mga bagong opisyal ay sasailalim na ngayon sa isang sistematikong karagdagang pagsasanay sa ilalim ng gabay ng mga pinakamahusay na senior doctor sa Luna, para patibayin ang etika at misyon ng isang manggagamot. Sa entablado, sina Major Luningning at Major Talacruz, na mas mature at marangal na ngayon, ay nakatayo. Ang kanilang puting uniforme ay mukhang mas marangal at sagrado kaysa sa anumang uniforme ng mga general. Personal nilang iniabot ang mga appointment at mga bagong stethoscope sa bawat isa sa mga batang opisyal. Sa huli, tumayo sina Luningning at Tala sa gitna ng entablado, hinarap ang kanilang mga junior. Naunang nagsalita si Luningning sa isang mahinahong boses. Mga kasama, ang unang linya ng Hippocratic Oath ay, taimtim akong nanunumpa na iaalay ang aking buhay sa paglilingkod sa sangkatauhan. Ngunit ngayon, gusto ko kayong bigyan ng isa pang paalala. Sumunod si Tala sa kanyang ate, na may boses na puno ng lakas. Ang kasing halaga ng pagliligtas sa buhay ng pasyente ay ang tapang na labanan ang inhustisya na nakakasama sa kanila. Kung makita ninyo ang inyong mga kasamahan, ang inyong mga superior, na dahil sa mga hindi makatarungang dahilan tulad ng pera o kapangyarihan ay naglalagay sa panganib sa buhay ng pasyente, huwag na huwag kayong manahimik. Sa sandaling iyon, ang inyong puting uniforme ay dapat maging pinakamatibay na baluti ng paglaban. Nagtinginan ang dalawa. Pagkatapos ay ngumiti sila sa kanilang mga junior. Isang ngiti na pinakamainit at pinakamatatag sa buong mundo. Kayo ang kinabukasan at ang pag-asa ng ating medical corps. Napuno ng masigabong palakpakan ang auditorium. Sa huling hanay ng mga upuan, isang mag-asawang 4-star general ang tahimik at buong pagmamalaking pinapanood ang eksena. Ang kadiliman ng impyerno ay tuluyan ng naglaho. Ang dalawang sugatang doktor ngayon ay naging mga pinakadakilang sulo, nagliligtas ng hindi mabilang na buhay at nagpoprotekta sa katarungan na nagbibigay liwanag sa isang bagong bukang liwayway. Ang kwento natin ngayon ay nagtatapos sa isang ngiting puno ng pag-asa. Isang kwento tungkol sa dalawang tunay na doktor na nahulog sa pinakailalim ng impyerno at ginawang isang mas malaking misyon ang kanilang mga peklat. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang kasiyasyang paghihiganti. Nagtatanong din ito ng mga masakit at paunahing katanungan tungkol sa mga sagradong larangan sa ating lipunan. Ang Hippocratic Oath ay hindi lang isang teknikal na pangako ng pagliligtas ng buhay. Naglalaman din ito ng isang moral na panata ng katapangan, ang paglaban sa anumang inhustisya at korupsyon na nakakasama sa pasyente. Mga doktor, abogado, guro at sundalo. Tinatawag natin silang mga propesyonal at binibigyan ng espesyal na respeto at tiwala dahil sa kanilang mga kamay nakasalalay ang buhay, katarungan, kinabukasan, at seguridad ng bansa ang mga pinakamahalagang halaga ng ating lipunan. Ngunit tulad ng pinakamaliwanag na ilaw na lumilikha ng pinakamadilim na anino, ang mga pinakamarangal na propesyon minsan ay humaharap sa pinakamasamang tukso ng katiwalian. Si Major Armando Salazar marahil ay hindi isang demonyo sa simula. Marahil noong una niyang isuot ang kanyang uniforme, siya rin ay isang binatang may marangal na pangarap na magligtas ng buhay. Ngunit ang matamis na laso ng pera at kapangyarihan ay unti-unting kumain sa kanyang kaluluwa. At sa huli, naging isa siyang halimaw na ginagamit ang kanyang kakayahang magligtas ng buhay para manakit. Ito ang nakakatakot na punto ng kwentong ito. Ang kasamaan ay hindi laging nasa malayo. Ang kasamaan ay maaaring tumubo sa sentro mismo ng sistemang ating pinagkakatiwalaan na nakasuot ng maskara ng kabutihan. Bakit hindi natuklasan ang krimen ni Salazar sa loob ng mahabang panahon? Dahil nagtago siya sa likod ng sagradong titulo ng isang doktor, isang sundalo. Hindi maisip ng mga tao na ang isang doktor na nagliligtas ng buhay, isang sundalong nagpoprotekta sa bansa, ay kayang gumawa ng ganoon kakilakilabot na bagay. Tinanong tayo ng kwentong ito.
Nagbubulag-bulagan ba tayo sa mga Armando Salazar sa ating mga organisasyon at lipunan? Dahil ba sa kaisipang huwag nang makialam, nananahimik ba tayo sa harap ng malinaw na inhustisya at korupsyon at pinapayagang lumaki ang mga halimaw? Dakila sina Luningning at Tala. Hindi lang dahil sila ay mahuhusay na doktor. Sila ay tunay na dakila dahil sa kanilang tapang. Dahil hindi sila sumuko sa paglaban sa inhustisya kahit na ang kanilang buhay ay nasa panganib. Kung wala ang kanilang tapang, ang kaharian ng korupsyon na yon ay mananatili magpakailanman at mas marami pang inosenteng biktima ang madaragdag. Ipinapakita ng kwentong ito na ang pagbabago ng isang sistema ay hindi nagsisimula sa malalaking slogan, kundi sa maliit na tapang ng isang tao na nagsisikap na panatilihin ang kanyang konsensya. Ano sa tingin niyo? Sa inyong palagay, aling propesyon sa ating lipunan ang nangangailangan ng pinakamataas na antas ng moralidad? At kung masaksihan niyo ang isang korupsyon tulad ng kay Salazar, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na basagin ang katahimikan at isigaw ang katotohanan? Ang inyong malalim na pagninilay sa mabigat na paksang ito ay maaaring magbukas ng isang makabuluhang talakayan na makakatulong na gawing mas transparent at makatarungan ang ating lipunan. Sana, ang tapang at dedikasyon na ipinakita ng magkapatid ngayon ay mag-iwan ng malalim na marka sa inyong mga puso. Huwag kalimutang i-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba, at kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mangyaring mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon at aral. Hanggang sa muli. Putang ina ninyo!